Mapagpalang araw sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word na nasa bakuran ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng karaniwang panahon. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine of Jesus the Divine Word. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sumatang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang po natin ngayon ang ika-4 na linggo ng karaniwang panahon at sa buong simbahan, pinagdiriwang din ang Pro-Life Sunday. Inaanyayahan tayong higit na pangalagaan at ipagtanggol ang dignidad ng buhay ng tao. Manalangin tayo sa Ama sa Langit para sa hadihikaing ito ng Simbahang Katoliko. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit,
Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, pagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may luubing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon. Nang kayo'y nagtipon sa Horeb, ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon, ni ipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito. Pagkat tiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila. Kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko. Nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig ko kayong malayo sa mga alalahanin, sa buhay, ang pinagsusumikitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumikitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito, hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman ang pinagsisikapan ng dalaga o babaeng walang asawa ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang may talaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay.
at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang pagatang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao, sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral." Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya. Mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang 8 o'clock Mass, ayon sa desisyon ng mga nakakataas sa SBD, ay natatanging pinapatungkulan para ipagdasal ang mga guro at mag-aaral sa ALS, Alternative Learning System, ng DepEd. Yung mga tumigil, nag-drop out, pinapabalik, tapos yung mga hindi nakatapos ng high school, may accreditation and equivalency exam. Pag nakapasa sila doon, may high school diploma. Pwede nang mag-college, pwede nang magtrabaho, pwede nang magnegosyo. Nagpapasalamat kami sa GMA News na kinakarga din nila ang 8 o'clock Mass ng Shrine of Jesus the Divine Word, at itong ating patungkol sa mga hindi nakatapos ng pag-aaral. Nagpapasalamat din kami sa CBRC.tv ni Dr. Carl Balita ng Review Center dahil pinupost din nila sa kanilang Facebook page. Ang champion po namin sa ALS ay ang aming Provincial Superior, si Father Jerome Marquez SBD. Noon mayroon na silang 100 learning centers, halos magli5,000. Kaya mahal ng SBD ang ALS. Kaya gusto namin sana pag nagsimba kayo, kaunti na lang kasi nagsisimba dalhin ninyo yung plastic bottles. Plastic bottles lang muna, lagay ninyo dyan. Pampaaral namin sa ALS yan. Kukunin ng mga seminarista yan at dadalhin sa mga ALS center para yung mga bata may pambayad na kanilang wifi connection kasi online kami. Father Jerome Marquez, hinahangaan ko yan dahil i-assign sana sa ibang lugar. Sabi niya, sa Smoky Mountain ako. So 3 taon siya ron. Kaya kung nagtatanong kayo, totoo kayang may demonic possession?
Balik tayo sa gospel, pagalitan tayo ni Pope Francis kung hindi natin ilalapat sa mga ebanghelyo sa araw na ito. Lagi kaming nag-uusap ni Father Jerome noon, kumakain kami dahil may mga kababalaghang nangyayari. Pinsan, pagkatapos ng misa, pupunta na lang, sabi niya, Ben, meron doong dalagita, ang ganda-ganda, kita ako pa ang mukha, kilala ko eh. Nagmimisa daw ang simbahan namin, yung lumang warehouse na dilapidated na eh, abandoned na eh. Doon kami nagmimisa. Pagtapos ng communion daw, biglang nagsalita yung dalagita. Parang nasa ilalim daw ng lupa nang galing yung boses, nag-iba ang boses. Tapos minsan, ang sinasabi niya, yung anak pa ng cook namin, tumitiyad, ulo na lang at saka paa, yung nakalapat sa lupa, tapos umiikot ang bilis. Nagdadasal na lang kami. Totoo kaya itong diabolical possession? Kasi ang dami nito sa mga sine. Ganito ang turo ng simbahan. Kaunting bahagi lang ng mga sinasabing kababalaghan, sinasapian, pinapasok ng masamang espiritu. Kaunti lang talaga ang demonic possession na kagaya nitong nakalagay sa Ebanghelyo. Sasalita si Jesus sa sinagoga, dapat tahimik doon. Bigla na lang pumasok yung isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Sumigaw, ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos. So, bago ninyo sasabihin na sinapian ng masamang espiritu, tawagin ninyo may official na exorcist yung diocese. Hindi lahat ng pare. Ako pinapunta ako doon sa isang sinapian daw, ganda-gandang babae. Tapos noong sasalakayin na ako, mabuti nahawakan. Tumakbo ako, pinuntahan ko yung banal na pare. Mamaya sa akin papapasok yon. So may mga palatandaan. Ipaubayan nyo na sa mga pare kasi karamihan ng sinasabing inaalihan ng espiritu, pamahiin na lang, psychological, baka neurotic lang yun, kailangan ng psychotherapy, kailangan ng guidance counseling, baka yung iba hormonal imbalance lang yun, o kaya yung sa mga kabataan na mga teenager, baka mass hysteria lang yun eh. Pero mayroong mga pangyayari na totoo na kagaya nito sa ating panahon. Kaya kailangan yung itinalaga ng simbahan sa pamamagitan ng obispo ang lalaban doon sa totoong sinapian ng masamang espiritu. Kaya kayong mga charismatic, huwag kayong masyadong kampante sa inyong kabanalan. Tawagin ninyo yung official exorcist ng diocese. Kung sa prayer ninyo may mga sumisigaw ng ganito sa ebanghelyo ngayon. So by analogy, bilang paghahambing, may mga totoong demonic possession, ilang beses na akong nakaranas, natakot ako, tumakbo ako, pero kaunti lang yan. Ihahambing natin na tayo rin sinapian ng masamang espiritu. Bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo tumatawag sa Panginoon? Kadalasan tayo naguguluhan. Hinihiling natin ang katiwasayan ng kalooban. Pumapasok tayo sa simbahan, nagdadasal tayo, kagaya ng mama dito, pumasok sa sinagoga. Minsan, labis tayong nasasaktan.
Pinagtaksilan tayo ng isang taong ibinigay na natin sa kanya ang lahat. Walang utang na loob. Siniraan pa tayo. Naghahanap tayo ng paghilom ng ating sugat sa puso. Yung iba naman, nangungulila. Naghahanap ng kalinga. Gaya ng maraming teenagers ngayon, na akala mo, okay naman, tingin-tingin maghapon sa kanilang cellphone, nababasag na pala ang puso, hindi alam ng mga kasamahan niya sa bahay. Sa isang uri ng pagtingin, masamang espiritu din niyan. So, sa aking palagay, maliban lang sa mga santo, lahat tayo may masamang espiritu sa kaibuturan ng ating puso. Lumiligalig sa atin. May madilim na bahagi sa ating nakaraan, nakaukit pa rin sa ating puso, ayaw nating pasukin, kaya nahihirapan tayong mabuhay ngayon. Mayroong mga tukso na tagos sa kaliit-liitang himay-may ng ating pagkatao. Malalaswang pag-iisip, mga kasalanang nagawa, kahit pinatawad na. Gaya nung isang nanay na nagpalaglag ng sanggol, pinatawad, obispo pa. Tapos na yun. Pero, sabi niya, sa ating gabi, pagtahimik ng lahat, may naririnig siyang sanggol umuuha doon sa malayo. Hindi siya pinapatahimik. Masamang espiritu yan. Hindi nagaling sa Diyos yan. Pinatawad ka na eh. Wala kang tiwala sa bisa ng pagkabayubay ni Kristo sa krus. Kaya, kailangan, kung naliligalig tayo, kung yung ating puso ay kuyamis ng kalungkutan, sabi ng mga taga-Bulacan, pumasok tayo sa sinagoga kagaya ng naman. Para, kung dalisay ang ating pagnanais, maririnig natin sa ating pagsamo na palayasin ni Jesus ang masamang espiritu na sumusurot sa ating budhi. Sasabihin niya, tumahimik ka! Lumabas ka sa Kanya. At yun, religious experience yun. I once was blind and now I see. Amazing grace. Ang huling sasabihin ko, sana ito na nga ang huli dahil baka hahaba tayo eh. Yung mga taong sinasapian ng masamang espiritu, halimbawa ng pagkagahaman, makisali yan, nagni-network yan sa ibang sinapian din ng masamang espiritu ng pagkagahaman. Tapos mag-uusap sila. Ikaw, kuha, ito sa'yo, meron ka na dyan. Canadian yung mga kuha minsan eh. Minsan lang naman. Meron ka na dyan. Kaya, pag nag-imbestiga, nawawala 15 billion, meron bang nakulong? Yan yung sinasabi ng Santo Papa na structural evil. Yung ating pagkagahaman, pinapasok na natin, nagiging balangkas na ng lipunan, kagaya ng kuto. Structured na sa ating dukot ka agad yung driver sa kanyang lisensya kasi may violation naman talaga siya, lalagyan ng 500 piso doon sa lusot na siya. Structural evil, nagiging social evil. So hindi lang personal sins, minsan yung ating personal sins nagiging balangkas na ng lipunan, nagiging kalakaran na, nagiging habit na, kaya mas maraming tao ang nasasaktan.
Nakawin mo yung pera ng gobyerno? Ilang bata ang hindi makapasok sa school? Lalaking mangmang yan. Kaya babalik tayo kay Father Jerome. Ayaw talaga niyan maging superior eh. Sabi niya sa akin, napilitan lang dahil binoto naman siya. Ang gusto niya talaga yung ALS. Halos mag 5,000 nga yan sila noon eh. Eh ngayon mga 2,000 na lang daw dahil sa COVID. Yan din ang report ng ALS DepEd. Noon, 800,000 ang nag-i-enroll every year, ngayon 400,000 na lang. Ano ang ibig kong sabihin? Masamang espiritu din ang kamangmangan. Kailangan labanan. Nasa saligang batas ng SBD, ng Kalipunan, ng Banal na Diwa, Society of the Divine Word. So kailangan labanan din yan. Kagaya ng tumatakbo tayo kay Jesus, pumapasok tayo sa sinagoga, hinihiling natin na palayain tayo mula sa kung anumang bumbabaghabag sa ating damdamin. Tumatakbo din tayo bilang social beings. Hinihiling natin ngayon kay Jesus. Sabi sa Constitutions, ignorance, famine, lahat ng nagdadala ng makamandag at nakakamatay na bunga sa lipunan, tatanggalin natin dapat yan. Kaya ngayong ika-4 na linggo, narito tayo uli. Maraming salamat na nagpupunta kayo. Maraming salamat sa mga nanonood online. Dalawa ang ating hinihili. Ang ating sariling kasalanan, ang mga madilim na bahagi ng ating puso na ayaw nating harapin. Palayasin sana ng Panginoon. Pero maliban doon, hilingin din natin na yung madilim na bahagi ng ating lipunan, yung ang dami-daming mangmang, sabi ni Father Jerome, hanggang sa huling hibla ng kanyang hininga, gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya, ang kanyang salawikain, walang mangmang na Pilipino. Sapagat yan, masamang espiritu. Kung lalaking walang alam at magiging suliranin ng lipunan yung mga kabataan ngayon na out of school youth. Palayain mo, Panginoon, kami sa masamang espiritu na lumulukob sa aming pagkatao. Palayain mo rin kami sa structural evil sa aming lipunan na nawalan na ng katarungan. Kaya ang daming nagugutom, ang daming hindi nakakapag-aral, ang daming madilim ang kinabukasan. Sapagkat, Panginoon, naniniwala kami na Ikaw ang banal na diwa na nagkatawang tao. Ikaw ang banal ng Diyos. Magsitayo po tayong lahat at ipahayag natin bilang isang community of faith ang ating pananampalataya sa Diyos na mas makapangyarihan sa lahat ng kasamaan dito sa buong mundo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na bigyan niya tayo ng panibagong buhay kay Kristo, na palayasin ang masasamang espiritong lumulukob sa ating puso,
Siya, ang banal na diwa na nagkatawang tao, dumating upang magpagaling, magpatawad, at ialay ang kanyang buhay para sa kapatawaran ng kasalanan. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang manguna ang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga relihiyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalagahan nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay, at gugulin nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa, at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at may kapansanan, at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makarating nawa sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid naming pumanaw na. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding ipinapanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong sambayanang Kristiyano. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na tanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang pagbahari mo sa pamagitan ng aming salita at mga gawa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, ang mga alay
na ngayon ay aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nilupig. Kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng pupuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalahatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalaan ka paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal at sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu pang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago siya ipako sa krus, samantalang naghahaponan kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay, nagpasalamat sa iyo, Ama, hinatiin niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ng paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ay kunisain, sarili ay ilihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating.
dahil sa pagunita, sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, itong tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan kahit kami ay makasalanan na makapaglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Amang lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo at lahat ng kasapi ng sambayanang Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na ang mga namatay dahil sa COVID-19. Kaawaan mo silang lahat, patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan. Kasama ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, Birhen ng mga Maralita. Kasama ni San Jose na kanyang esposo. Kasama ng mga apostol at lahat ng mga banal. Kasama si St. Joseph Reina de Metz at St. Arnold Janssen na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang magapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin natin ngayon na iadya tayo sa lahat ng masama ayon sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Meron ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka
ang katawan at dugo na ating Panginoong Jesucristo. Siya ang banal na mula sa Diyos. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi ng nakaharap sa altar. Pakihintay po ang mga ushers upang tayo'y magabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae atque, cibus et motus noster, cibus et motus noster, in itinere, ad domus Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masinla, at tapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilaw ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng buhay. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae atque, cibus et motus noster, cibus et motus noster, in itinere, ad domus Dei. Jesus, full divine, be our strength each day, so we don't tire as witness to your love and care. To those in greater need, both near and far away, we will lead them back to you, all those who've gone astray. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae atque, cibus et motus noster,
Nobis vitae donum patris, Jesum fons vitae amque, Cibus et potus noster, Cibus et potus noster, in itinere, ad domus Dei. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan. Ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamta nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan
maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Arnold Jansen at Joseph Freinademetz. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo tingin ang biyaya ng Diyos. Ama naming mapagpala, basbasan mo ng tibay ng kalooban ang iyong sambayanang Kristiyano upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at mapawi ang lahat ng masamang espiritu sa kanilang personal at makalipunang buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayong kayong taglay ang kapayapaan ni Jesus, ang banal ng Diyos, upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.